Ngayong umaga sa Pinoy MD, pagpapatse-patse at paglulugas ng buhok at tuluyang pagkakalbo, senyales ba ng seryosong kondisyon? Alopecia, papaano ito maiiwasan? Kung ang iba nagpapapayat, ang iba naman gustong magdagdag ng timbang, weightlifting at bulking, ligtas nga ba? Bawal nga bang maligo kapag pagod? Gaano katotoo ang pasma at ano ang mainam na gawin dito? At caught on cam, babae nakaranas ng pamamanhid at panginginig ng kamay at mukha. Senyalis ba ito ng stroke o ng iba pang medical condition? Good morning mga kapuso and welcome pong muli rito sa inyong pinagkakatiwalaang tahanan ng mga doktor ng bayan, ang Pinoy MD. Pero bago po ang lahat ng yan, makakasama muna natin ang ating resident obstetrician gynecologist na si Doc Q. Siyempre para sagutin ang ipinadala ninyong mga health-related questions. Kaya abangan yan sa pagbabalik ng Welcome Back sa Pinoy MD. At sabi ko nga sa inyo kanina mga kapuso, makakasama po natin ang ating resident obstetrician gynecologist na si Doc Q para sagutin yung mga ipinadala ninyo sa aming mga health-related questions. Kaya, i-welcome na natin siya. At good morning sa iyo, Doc Q. Good morning, Con, at syempre magandang umaga sa ating mga kapuso. Ready na, Doc Q? Ito ng unang tanong natin, ha? Normal lang daw ba, Doc, na sumasakit ang balakang at ang kanyang dibdib kapag may regla siya o menstruation? Ang tanong na yon mula po kay Norisa Pio. Normal lang, Norisa, sa ibang mga babae na nakakaramdam ng sakit sa balakang, sa dibdib o sa ibang parte ng katawan pag sila ay nireregla. At ito ay dahil sa mga hormonal changes, nagkakaroon ng fluctuation sa progesterone at saka sa estrogen na nagkocontrol ng menstrual cycle ng isang babae. During menstruation or even before menstruation, mga 3 to 4 days before menstruation, yung ibang mga babae nakakaramdam ng sakit sa dibdib kasi namamaga yung kanilang breast, nagkakaroon ng edema dahil nga dito sa fluctuations ng hormones. Kaya okay lang yan na mararamdaman mo yung ganong concerns. At eto naman, Doc, mabubuntis ba daw ang isang 48 years old kung titigil na sa paggamit ng contraceptive pills? Mula po yan kay Lay F. Kung ikaw, Lay, ay 48 years old na at nagtipills ka, regularly menstruating ka, pag tinigil mo yung pills at tuloy-tuloy pa rin yung menstruation mo na every month ay nagre-regla ka, potentially you are still capable of getting pregnant. Kaya pwede pa rin mabuntis ang isang babae na nasa perimenopausal period. Thank you, Dr. Q. Pero hindi pa rin yan syempre nagtatapos ang pagsagot natin sa inyong mga katanungan. Makakasama pa rin po natin si Doc Q mamaya, kaya tutok lang sa pagbabalik ng Pinoy MD. And we're back dito pa rin po sa Pinoy MD. Kasama pa rin po natin ang ating resident obstetrician gynecologist na si Doc Q. Syempre para sagutin po ang inyong mga nakabinbing tanong sa ating FB questions. Ito na. Next question for you, Doc. Ito na. Normal lang daw ba sa isang babae kung isang taon nang hindi siya nireregla? Ang ipinadalang tanong na yan mula po kay Animi Jaikten Danyo. Kung ikaw ay nasa reproductive age ngayon, Anami, at before this problem ay regularly menstruating ka noon and then ngayon, isang taon ka nang hindi nireregla, ang tawag dyan ay secondary amenorrhea. At maraming dahilan kung bakit nakakaroon ng secondary amenorrhea ang isang babae. Unang-una dyan, anorexia nervosa, o di kaya ay obese yung isang babae na biglang tumaba siya and then nagkakaroon na siya ng obesity ngayon, nagkakaroon ng mga hormonal imbalance. Pwede ring ang dahilan dyan ay nasa endocrine system ng isang tao tulad ng sa pituitary gland, sa hypothalamus, kung may problema dyan, nagkakaroon ng problema sa hormone production, pwedeng maapektuhan ang menstrual cycle ng isang babae or pwede rin doon sa end organ na tinatawag nating ovary at saka ng uterus. Pag sa ovarian, pinaka-common na problema dyan ay polycystic ovary syndrome. At ito ay nadadiagnose lamang sa ultrasound o di kaya sa mga clinical presentation ng isang babae. So kailangan na kung meron kang problema na 1 year ka nang hindi nireregla, magpatingin ka na sa gynecologist mo at para ikaw ay ma-evaluate ng maigi at mabigyan ng karapat-dapat na gamot para ikaw ay magregla ulit. Thank you, Doc. Ito naman, lastly, bakit daw kaya 5 buwan na siyang delayed pero negative naman daw ang resulta ng kanyang pregnancy test? Ang tanong mula kay Queenie Liar. Kung ikaw ay 5 buwan nang hindi nireregla, Queenie, at negative yung pregnancy test mo at siguro naman naulit mo rin uli yung pregnancy test mo na negative, no? So 2 negative na pregnancy test, maraming dahilan din dyan. At gusto ko rin sana malaman kung ikaw ba ay nagdidieta o ikaw ba ay malakas kumain kasi pag sudden weight loss or sudden weight gain, pwede magkaroon ng hormonal imbalance at ganito ang magiging problema. Or pwede rin
nasa ovaryo din ang problema, kung may polycystic ovary syndrome o kung may mga tumors ka dyan na nagkukos ng hormonal imbalance, pwede ka rin makaroon ng ganyang problem. So, importante na magpatingin ka sa doktor mo, lalo na sa gynecologist, para ikaw ay ma-examine din at ma-evaluate ng maigi. Thank you so very much, Dr. Q, sa pagsagot sa aming mga katanungan at syempre sa paggabay sa ating mga kapuso. Ipadala nyo ho ang inyong mga questions sa aming Facebook page at baka next question naman na aming babasahin dito mula po sa inyo na. Next week yan. Samantala, magbabalik pa rin po kami dito sa Pinoy MD. Sa kuha ng CCTV na ito, makikitang nanonood ng TV ang magkakaanak na ito. Nang biglang ang babae sa video, natigilan nang makaramdam ng panginginig sa kanyang kaliwang kamay. At maya-maya pa, nakaramdam din ng pamamanhid sa kanyang panga. Pati na ng kanyang ulo na kanya nang itinaranta. Ang pangamba kasi niya, posibleng na-stroke na siya. Ano nga ba ang naging kondisyon ng babae sa video? Alamin ang buong kwento mamaya. Mahaba man o maikli ang ating buhok, itinuturi nating crowning glory. Kahit tamad na tamad ka ng ayusin yung damit mo, basta maayos yung buhok mo, maayos ka tignan. Pero papaano kung dahil sa stress ay maglagas ang iyong buhok? Hanggang sa ang paglalagas, nauwi sa poknat? During that time, akala ko poknat lang po talaga. Hanggang sa lumaki-laki na nga po, and then diniagnose na ako ng alopecia. Ang ganitong kondisyon, posible bang mangyari kahit kanino? Ang sagot mula mismo sa mga eksperto. Natitrigger siya, no? Ng mga iba-ibang factors like stress. Basta paandar na hairstyle, nangunguna riyan ang 21 anyos na si Sofia. Lagi naman po talagang sinasabi na yung buhok ng babae is their crowning glory talaga. Like, and hindi lang siya actually accessory. It really feels like a part of myself. Kasi I grew up with it. Pinahaba ko siya, ako nag-style, ako nang i-style sa kanya, pino-personalize ko. Ang least favorite of them all, ang hair fall. Lagi naman po talagang napapansin ng helper namin na tuwing nagwawalis siya, ang dami ng mga nakikita na hair fall. Pero hindi ko siya pinapansin kasi nasa isip ko na, normal lang naman. Until one day, around December 16, 2022, na-notice na parang there's like a pocknot here. And then, syempre, na-stress po ako because of that. And then, hanggang sa, sinasabi, uy, wala yan. Pero eventually, a few weeks later, I noticed na, ay, parang lumalaki siya. Hindi lang daw buhok ang nalugas kay Sofia, kundi pati ang kanyang kumpiyansa. Sobrang napapangitan ako sa sarili ko. Medyo surrounded po kasi ako with mirrors. It's gotten to a point na nagpabili na po ako ng kurtina para takpan yung mga salamin na yun. Kasi every time na nakikita ko talaga yung sarili ko, talagang umiiyak po ako noon. Talagang hindi ko kaya. Sino ba yan? Nang magpakonsulta siya sa dermatologist, napag-alaman na mayroon siyang alopecia areata o yung matinding pagkalagas ng buhok. Ang alopecia is actually a condition kung saan nagkakaroon ng patchy hair loss or paglugas ng buhok na pag tiningnan mo yung scalp actually patchy-patchy. No? Patchy hair loss na tinatawag, and it's actually caused by an autoimmune disorder, na nagkukause yun ng inflammation sa hair follicles and nagkakaroon ng pag-loosen ng hair follicles and paglagas. Ayon sa eksperto, may 3 uri po ng alopecia o matinding pagkalugas ng buhok. Ang alopecia areata, gaya po ng kay Sofia, ay yung patsi-patsi, yung pagkakalugas. Ang usual kasi ng mga normal hair loss will only consist of mga 50 to 100 hairs. Mga more than that, pag abnormal na yung hair loss, ang malalaman mo talaga is when you pull the hair, clumps of hair talaga nakukuha mo, no?
So, tuwing kakapul mo, merong sumasama, that's not normal. Hanggang sa tuluyan ng nawalan ng ningning ang itinuturing na crowning glory ni Sofia. Sobrang nakakawalang gana. Kasi every time nalalabas po talaga ako ng bahay, makikita mo yung sarili mo na parang, hindi ikaw yun eh, hindi ikaw yan. Like, alam mo yung itsura mo and hindi yan yun. So parang talagang na-depress po ako during those times. Ang sanhi ng alopecia ni Sofia, stress. Start po talaga siya nung when I noticed the pocknut was bigger than my thumb. Every test conducted came out normal. But when I told them how my lifestyle was back in, I was in architecture. Swerte pa ako na may 3 hours ako ng tulog sa isang gabi. Tapos 1 meal a day po talaga. Talagang, doon ko lang din po talaga na-experience yung halos 24 hours po talaga. Walang idlip, walang anything na pahinga. Ayon sa Pinoy MD resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez, isa raw ang stress sa posibleng pagmula ng alopecia. Natitrigger siya, no? Ng mga iba-ibang factors like stress, or lack of nutrition, infection, or pag nagkasakit ang isang pasyente. Pwede rin itong nagra-run sa families, no? Kumbaga meron din ito tinatawag na genetic predisposition. Lack of nutrients, no? In the food, like possibly the lack of B vitamins. One of them is biotin, zinc, kasama na rin dyan, and of course, iron. Reaksyon daw ng ating katawan ng stress kapag kulang ito sa nutrisyon. To preserve the major organs of the body, no, kagaya ng heart, lungs, ganon, yun ang unang nag-utilize ng mga energy from the food. Since kulang ang energy, wala ka na dun sa minor organs like the hair. So kung kaya pwedeng nagkakaroon ng hair loss. Hanggang sa si Sofia, tuluyan na ngang nakalbo. Ang pansamantalang solusyon ni Sofia sa kondisyon, magsuot ng wig. Nag-breakdown po talaga ako kasi parang ayun na yung moment na na-solidify na siya na ito na talaga yung buhay ko. Eventually, nung natanggap ko na kailangan ko na talaga mag-wig, eventually it became a hobby na. Ayun na lang po yung pampalubag-loob na ginagawa ko sa sarili ko na maghahanap ako ng wigs. I just made it like something na it's fun to style, ganon. Just try to be positive about it. Sumailalim din si Sofia sa hair growth at scalp treatment para sa muling pagtubo ng buhok. After those weeks, doon na po nag-start na may makita ng mga white hairs. And ever since I got that first sign of hope, parang tuloy-tuloy na, nag-uplift na yung spirits ko. And dahil nga naging mas mabuti na yung mood ko, I feel like mas naging madali na rin yung treatment. Kasi hindi na ako stressed, hindi na ako depressed, hindi na ako like sobrang dreaded. Matapos ang 9 na buwan na treatment, may pagbabago na kaya sa buhok ni Sofia? Abangan mamaya! Pero ayon kay Doc Jean, bukod sa pagpapatubo ng buhok, ang mas mahalaga sa kaso ni Sofia, ibalik ang nutrisyon. In her case, mababa talaga yung iron levels niya. Because she was not eating properly, kulang yung kanyang meat, no? So, lumabas, bagsak yung mga kanyang iron levels, no? Although the thyroid was normal, pero sobrang baba. So, we gave her actually iron. And we gave her supplements para maka-catch up kagad yung katawan niya. And then we did some vitamin drips as well. If we treat the whole body, no, hindi lang yung hair nag-i-improve, but nag-i-improve rin the rest of the organ systems. Iron kasi ang nakatutulong para makapag-supply ng oxygen para sa cell and tissue repair. At ito na nga si Sofia, makalipas ang 9 na buwan. So, ganito na po talaga siya ngayon. Medyo hindi nga lang po talaga maayos. Pero it's fully grown. I used to have, dati may pocknut pa po na natira dito, which is where the pocknut started. And then right now, it's fully grown, even sa likod, and continuously growing, thank God, na hindi ko na kailangan mag-wig, hindi ko kailangan magtago. Patuloy pa rin ang hair treatments na ginagawa kay Sofia.
So another thing that we did was to inject, no, a hair boosting solution, no, in the form of mga corticosteroid, no, corticosteroid, no, to stimulate hair growth and to control the inflammation na nangyayari dun sa hair follicles. Kasi nga, inaatake ng immune system yung hair follicles. And another one that we did was to inject mga peptides in the hair that will help strengthen the hair follicles, no. And of course, nag-PRP rin tayo, platelet-rich protein, no, platelet-rich plasma, no, para ma-stimulate pa rin ang hair growth. Paalala ni Doc Jean, para makaiwas sa alopecia, importanteng mapanatili ang healthy lifestyle. So it's important kasi na hindi mo lang patubuin, strengthen mo din yung hairs. Kundi, pag tumubo ito, pwede rin itong malagas ulit. Short hair? Don't care! Ang kanyang goal daw sa ngayon. Ang goal ko po magstay siya. Magstay lang. And keep myself healthy and my hair healthy. Payo ni Doc Jean, kapag healthy ang katawan, makikita ito from head to toe. Kasi the more colors, the more antioxidants, and the more diverse the food, the better your immune system is. Because yung good bacteria mo sa tiyan ay mas dadami. Magkumain ng gulay, especially leafy vegetables or iba-ibang kulay. And then kumain din sila ng meat and good fats also. Avoid processed food, refined sugars, avoid mga junk foods. All of this cause inflammation sa body. Messy hair, don't care. Para kay Sofia, ang mahalaga, manumbalik ang kalusugan niya. I am so different from the person na I was before. Sobrang lumakas yung emotional endurance ko. And then, it made me stronger then physically. Kasi it made me realize na, oh, I need to have a healthier living. So now, I actually gained weight, I go to the gym na, and have a healthier lifestyle. So I'm stronger both emotionally, mentally, and physically. Ang stress, hindi man maiiwasan, huwag na nating dagdagan. Healthy dapat mula ulo hanggang paa, para ang ating hair mabigyan ng proper care. Habang ang marami sa atin pagpapayat ang problema, ang iba naman ang ina-achieve pagpapataba. Nung nag-college po ako, dun ko po naranasan yung sobrang hirap po ng pagiging payat ko kasi naging sakitin po ako sobra. At hindi lang basta pagpapataba, ha? Maliban sa pagdagdag ng timbang, kasama rin sa goal ang pagtone ng muscles, ang pagpapalakas sa mga kasukasuan. Pero ang healthy way ng pagpapataba, paano naman kaya? Ting-ting! Kawayan at payatot. Sanay na nga raw sa pang-aasar ang 22 anyos na si Sian. I got used to the bullying till high school. Dumating na rin po sa punto na yung teacher ko na po yung pumuna sa pagkapayat ko na sinasabi niya na paano po ako makakasabay sa mga classmates ko kung sobrang payat ko po at mahina po ako. Ang pinakamababang timbang niya raw noon umabot sa 39 kilos. Sa height niyang 5'2", ideally dapat nasa 50 kilos siya. Growing up po, I was genetically underweight and hindi po natin maiiwasang mabully. So lagi pa akong sinasabihan ng payatot, isang ubo ka na lang, mukha kang bangkay, ganun po. Ayon sa lifestyle medicine expert na si Dr. Jansen Calalan, maaaring may underlying condition kung hirap magdagdag ng timbang ang isang tao. Very common hyperthyroidism. So that would be females na 20s. So in hyperthyroidism, mabilis ang metabolism niya. That's why kahit anong kain niya, hindi siya tumataba. Namamana ang hyperthyroidism at hindi nakukuha sa lifestyle o diet. It's actually more of a genetic issue kaysa na-acquire siya through lifestyle or diet. It's very rare na they gain weight, not unless matreat yung hyperthyroidism mismo. Payat na nga, madalas pang tinutukso na lampa. Kaya ang kanyang kumpiyansa, apektado rin. Na-diagnose po ako ng major depression and severe anxiety disorder. So this time po nag-underwent po ako ng antidepressant and this time po consistent na po yung weight loss ko.
Eye-opener na raw ito para kay Sian. Kaya nagdesisyon siyang magdagdag ng timbang. Nag-ask na po ako sa mga friends ko kung paano po sila nag-gain weight. Ayun, in-invite po nila ako sa gym. Nakita ko po sa TikTok yung bulking, wherein pinagsabay ko po yung pag-gym at bulking. Doon na po ako nakakita ng malaking improvements. Pero teka, hindi ba't kapag sinabing gym, madalas pagbabawas ng timbang ang ina-achieve? Sabi ng eksperto, hindi rin. Pwede rin kasi ang weightlifting at bulking. Ang bulking is when you try to build muscles. So not just to gain weight, pwede rin siyang for bodybuilding, pero mainly bulking is used for patients who are underweight. Bulking ang tawag sa pagpapadagdag ng calorie intake ng isang tao, kasabay ang workout at weight training. 3 times a week kung mag-workout si Sian. Nakuha ko po yung idea ng weight gaining at weight training sa boyfriend ko po, which is dati po siyang nagba-bodybuild at nag-weight loss. So, ayun po, siya po yung tumutok sa akin para ma-achieve ko yung gain na gusto ko. During weightlifting, yung muscles nag-a-adapt yan. So, muscles will adapt to the weight that they carry. So, lalong mas mabigat, ang mga muscles will bulk up. It will create more muscles, more muscle fibers, it will be stronger. Sinong mag-aakalang ang lampayatot noon, hindi dumadaing sa weightlifting ngayon? Kung dati hindi tumataba kahit ano ang kainin sa pagsabay ng weightlifting workout, nadagdagan ang kanyang timbang. For bulking, ang exercise na kailangan is resistance exercises or lifting weights, no? And for lifting weights, what the guidelines are telling us is that patients would have to do 3 sets of 8 repetitions. So doon sa 8 repetition, dapat nag-give way na yung yung muscles niya. Paalala ng eksperto, ingat-ingat din sa pagkain. May mga risks associated with bulking depending on how the patient does it. So for example, ang patient natin ay kumakain ng high-fat foods, processed foods, high-protein meals like meat, dairy products, etc. Then, of course, no, if you consume these foods, syempre mataas yan sa cholesterol. It can be very high in salt as well. They can be processed, which can be laden with chemicals. These foods are associated with a lot of diseases na meron tayo ngayon like heart disease, hypertension, cancer, kidney disease, liver diseases. Ang metabolism ay ang chemical reaction ng ating pong cells kung saan nako-convert ang pagkain sa enerhiya. Ang mga taong mataas po ang muscle mass, mas mabilis ang metabolismo. Pero ayon po sa eksperto, habang tumatanda tayo, nababawasan ang ating muscle mass kung kaya't bumabagal din ang metabolism ng isang tao. Kaya mga kapuso, galaw-galaw tayo dahil mahalaga po sa ating metabolism ang physical activity at syempre ng ehersisyo. Para madagdagan ang muscle mass sa katawan, sumubok din daw ng protein shake si Zian. Nag-search po ako sa Google ng mga ways para tumaba. Yun po, vitamin po yung unang-unang lumabas. Tinry ko na po yung vitamins pero hindi talaga siya effective. So, sunod po is yung supplement like mass gainer, protein shake, and hindi po talaga siya effective sa akin. Ayon kay Doc, nakatutulong naman ang protein shake sa katawan basta pinapantayan. The risks of consuming protein shakes is that it can destroy the kidneys, lalo na kapag masyadong marami yung kinukonsume natin and hindi naman tayo malakas uminom ng water. Another risk that would be from consuming whey would be the development of cancer. It's basically milk na pre-process at in-isolate yung protein. And with whey, they found out that it can stimulate the growth of cancer that is already present inside your body. Para maiwasan ito, paalala ni Doc, hydration is key. If you find some ways to mitigate yung damage sa kidneys ng whey protein, either konti lang yung kinukonsume mo or you maintain hydration, marami kang fluids na iniinom, you can mitigate the damage sa kidneys. At ang mahalaga, paalala ng eksperto, ang pag-ehersisyo, hindi lang one time, big time. Paalala ni Doc, kumonsulta sa doktor bago subukan ng anumang diet o ehersisyo. Patients who have certain medical conditions like hypertension, diabetes, and kidney diseases, mag-ingat
you have to go see your doctor first before you start exercising. Especially if you are sedentary to begin with. Tingin mo naman, healthy enough ka, there are no physical hindrances, physical disabilities that you have, then definitely you can go and start exercising this way. But very important is you don't do it too much. Si Sian, ginalingan ang pagdagdag ng timbang. Kaya mula sa dating 39 kilos, ngayon nasa 52 kilos na siya. Sa ngayon, na-achieve na niya ang ideal weight niya at sakto na ito para sa kanyang height. Like for example, sa course ko po, dati po hindi po ako nakakapagbuhat ng pasyente. Ngayon po, kaya ko na pong magbuhat ng pasyente. Weight loss or weight gain, ang importante sa eksperto pa rin kumonsulta para ma-achieve ang healthy and ideal weight na worth the wait. I'm home! Anong regalo mo? Nandito po tayo ngayon at may susugurin po ako. Ang 32 taong gulang na vlogger na si Shara ang babae sa video. Laking gulat ni Shara nang habang nakaupo at nagpapahinga, bigla siyang nakaramdam ng panginginig at pamamanhid sa kanyang kaliwang kamay. Una po, naramdaman ko na namanhid yung braso ko. Tapos, tinatry ko iangat. Sabi ko, hala, hindi ko maiangat. Tapos parang umaakyat siya dito, nanginginig na ako na ganun. Hindi na nila ito pinansin noong una. Pero inobserbahan daw ni Shara ang kanyang pakiramdam. Babalik na sana sa panonood si Shara nang ang pamamanhid, naramdaman na naman niya sa kanyang panga. Alam mo yun, una makakampante ka na. Tapos after a few minutes, kakabahan ka na naman kasi ayan na naman, manginginig na naman yung ulo ko. Tapos hindi ko na naman maaangat, parang namamanhid. Dito na dali-daling tumayo ang mister ni Shara na si Vladimir. Nasanay na kami doon kasi mga kasama namin dati sa Malabon is mga matatanda talaga. So talagang alam ko na kapag may ganun nangyayari, ang una kong kinuha, start sa sakyan, tapos saka ko siya binalikan. Para mahimasmasan, pinainom din ng tubig si Shara ng mga kaanak. Maya-maya pa, ang ininda naman ni Shara ang panginginig ng kanyang ulo. Kaya ang kanyang asawa, dali-daling kumuha ng blood pressure monitor. Pinag-BP niya po ako, nag-BP ako, okay naman po ang BP ko. Tapos pinakiramdaman ko pa po onte. Noong inakalang tuluyan ng bumuti ang pakiramdam, maya-maya pa ay mas lalo raw bumigat ang pamamanhid sa kanyang kaliwang kamay. Dito na nataranta si Shara. Noong time na yun, naisip ko, hala, hindi naman kaya, stroke na to. Napag-alaman ko po na ang stroke pag hindi mo na maramdaman yung kalahati ng katawan mo, the left side, maaari nga nasa-stroke ka na. Minasahe ni Vladimir ang braso ni Shara. Pinagalaw ang mukha. Pinataas ko po yung kamay niya, kung naitataas niya ng dalawa. Chinek ko muna yung mukha niya, kung meron bang tabingi na side, kung ano mang hindi niya may angat ba. Tapos yung arms, yan. Kasi ginawa ko nga po yun sa tiyuhin ko nung na-stroke kasi yung tiyuhin ko po. No? Ang tanong, stroke nga ba ang nangyari kay Shara? Ayon sa eksperto, ang stroke o tinatawag ding brain attack ay nangyayari kapag nagkaroon ng pagbara sa supply ng dugo sa utak. Ilan sa mga sintomas nito, pamamanhid ng braso, hita, o kalahati ng muka, hindi makapagsalita ng maayos, paglabo ng paningin, hirap sa balanse, at pananakit ng ulo. Pero ayon kay J. Lord Abrigado, isang emergency medical expert ng Philippine Red Cross, hindi lahat ng nakararanas nito ay dahil sa stroke. Fast test ay ginagamit for stroke. Kung ang mga biktima natin ay nakaka-experience ng body weakness, numbness, severe headache, ito ay maaaring associated sa tinatawag na stroke. At dito natin ginagawa ang fast test. Mga kapuso, para mas madaling matukoy kung stroke ang nangyayari sa pasyente, gawin lamang ang fast test. F, para po sa face drooping. Yung kapag ngiti o inilabas po ang ngipin ay nakakaranas ng paglaylay sa bahagi po ng mukha. A, para sa arm weakness o pamamanhid. S, para sa speech difficulty o hirap sa pagsasalita. At T, kung nakaranas po ng mga sintomas na ito, oras na para dalhin ang pasyente sa ospital. Ang letter F
or face. So titignan natin ang kanyang muka. Titignan natin kung pantay yung kanyang muka. Yan. Ate, pwede po ba kayong ngumiti? Ngiti po. Titignan natin kung bumabagsak ang isang parte ng kanyang muka. Letter A, arms. Ate, pakitaas po yung ating kamay. Yan. Titignan natin kung pantay yung pagtaas niya ng kamay. Kung ang pasyente natin mas mababa katulad nito, mas mababa ang isang kamay at wala siyang control, maaaring ito ay signs and symptoms ng stroke. Letter S naman ay speech. Maaari natin kausapin or tanungin ang pasyente natin. Ate, okay lang po kayo? Okay lang po. May nararamdaman ba? Okay lang po. Kung ang pasyente natin ay nakakapagsalita at nauunawaan ang kanyang pagsasalita, ito ay normal. Dahil kung meron siyang slurred speech or hindi maunawaan ng pagsasalita, maaaring ito ay signs and symptoms ng stroke. Pupunta tayo sa letter T, which is time. Ito ang panahon upang tumawag ng ambulansya at dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa emergency medical expert, mainam na agad na ginawa ng mister ni Shara ang fast test. Mapiprevent natin yung mga irreversible na damages doon sa pasyente natin kung matitreat siya within 3 to 4 hours. Importante na dalhin ang ating pasyente sa pinakamalapit na ospital pagkatapos mapakita ang signs and symptoms using the fast test. Pero stroke ba talaga ang nangyari kay Shara? Numbness, trembling, which is medyo associated sa stroke. Kaya ginawa nga yung fast test. Luckily, hindi naman stroke yung ating biktima. Para mas makasiguro, pumunta ang mag-asawa sa ospital. Matapos ang pagsusuri, napag-alamang hindi stroke ang nangyari. Ang naranasan pala ni Shara na pamamanhid, side effect ng gamot na nireseta ng kanyang doktor para sa ubo. Yung nangyari po na yon ay resulta po pala dahil side effect po yon ng isang certain na gamot na ininom ko. Pwede din kasing nagkaroon talaga ng allergic reaction, kaya nagkaroon siya siguro ng stroke-like signs and symptoms. Ang allergic reaction kasi it's more on the skin, no? And then syempre yung sa paghinga. Paalala ng doktor, maging maingat sa pag-inom ng gamot at siguruhing ipinaalam sa doktor kung may allergy ang isang pasyente. Pag nagkakaroon naman ng allergic reaction yung isang tao no, dun sa gamot, maaari din kasi may mga contents no, na dun sa gamot mismo na pwede kasi magkaroon ng affectation dun sa katawan ng tao kaya nagkaroon ng allergic reaction. Gaya ng mga rashes or kaya minsan nahihirapan huminga. It's a rare case naman daw po, pero natsambahan po na may side effects sa akin. So after po nun, pinalitan lang yung gamot na pinainom sa akin. Usually, yung basic talaga kasi na kailangan gawin talaga pag may mga side effect ng gamot, kailangan talaga madala din agad sa emergency room, no, or sa hospital, no. Lalo na pag nahihirapan na itong huminga or sabihin natin yung nanlulupay-pay na yung pasyente. Pag allergic reaction naman doon sa gamot, kailangan talaga mag-take lang ng mga antihistamine para at least naman mabawasan din yung pagkakaroon ng rash or sabihin natin yung pangangatin ng katawan ng isang tao pag nakainom ito. Maging maagap mga kapuso. Dapat alisto at maalam sa katawan. Lalo na kung ang nakataya ay ang ating kalusugan. Kung meron daw tayong isang nakasanayang mga Pinoy, marahil ito na ang pagligo sa araw-araw. Kuskus dito, kuskus doon. Iwas lagkit, iwas body odor. Kayo mga kapuso, ilang beses ba kayo naliligo sa isang araw? Dalawa po. Mga 2 beses lang. Sa isang araw, isa lang. Bago alis, trabaho. 2 po. Mostly po is isa lang. Pero pag pagod po sa trabaho, 2. Ayon sa mga eksperto, hindi naman daw masama kung 1, 2 o 3 beses tayo naliligo sa isang araw. Sa katunayan, tayo mga Pinoy, dapat lang daw araw-araw na maligo dahil sa mainit na klima dito sa bansa. Actually po, there are no hard and fast rules po with regards sa pagligo po natin sa pag-araw-araw. Since ang Pilipinas po ay generally hot and humid po, so it would be recommended to have a bath 1 to 2 times a day po. Pero actually, once po is enough po just to clean our body. This is for hygienic purposes po.
Pero may iba na hindi raw talaga hobby ang araw-araw na pagligo. Hindi dahil tinatamad, kundi dahil takot daw silang mapasma. Gaya ng 32 taong gulang na hairstylist na si Rogelio. Kapag galing sa trabaho, no raw talaga ang paliligo. Takot daw kasi siyang mapasma. All-around hairstylist si Rogelio sa isang salon sa Quezon City. Mula sa paggugupit, hanggang pagpaplansya at pagboblower, pati na ang pagbabanlaw ng buhok ng customer. Sa maghapon daw niyang pagtambay sa salon, talaga namang gamit na gamit ang kanyang buong katawan. Kaya naman pag uwi ng bahay ni Rogelio, hindi lang siya pagod at walang energy. Masakit din daw ang kanyang mga kasukasuan. Sa leg ko po, sumasakit minsan. Kaya pag umuwi ako sa tuwing galing trabaho po. Kasi yung kamay ko minsan namamanid po. Minsan hindi ko na pag nagpaplansya ako, sir, hindi ko na may galaw yung kamay ko. Parang hindi ko, yung pulse ko po, yung lakas po, hindi ko napipil na may lakas po ako. Parang, minsan, sir, sa paa po, sa mga muscles ko po sa paa. Kasi minsan matagal kami nakatayo. Yun, nararamdaman ko rin yung mga paa ko. Dahil sa kanyang trabaho, mas naging pansinin na rin daw ang kanyang mga ugat sa kamay. Dala daw ng pagkapasma. Kung dating mga ugat-ugat. Ngayon po, parang napapansin ko ngayon sa pagtatrabaho ko na lang po, mga ilang taon na po. Kaya minsan lumalabas na po yung mga ugat ko sa kamay. Init, tapos basa, kaya lumalabas po siya. Bukod sa problema niya sa kanyang mga kamay, nagsimula na rin daw lumabo ang kanyang paningin. Ang hinala niya dahil ito sa madalas niyang pagligo noon sa gabi pagkagaling sa trabaho. Minsan yung mata ko, minsan hindi na po ako nakakita pag malayo po. Pag galing pagod, maghilamos, minsan maliligo. Kasi hindi naman natin po maiwasan na hindi tayo maliligo, lalo na pag may lakad po tayo ng on the spot na lakad, di ba? Kaya minsan nakapagpaligo ako ng hindi sa tama. Sa ngayon, ang takbuhan ni Rogelio kapag sumasakit ang kanyang mga kasukasuan, ointment. Ang mga parting masakit, dinadaan na lang daw niya sa masahe. Pero ang tanong, ang pamamanhid at pananakit ng kasukasuan, pati ang paglabo ng paningin, posible nga bang dahil sa pasma? Ikaw, naniniwala ka ba? Ang alam ko pag pagod, mapapasma ka pag once na naligo ka. Minsan nagluluto, tapos hugas ka agad. Kasi yan, din nagsimula din yung pasma eh. Parang like sore yung mga muscles ko and hirap gumalaw. Doc, anong say mo? May basihan nga ba ang pasma? So, pasma po is a common folklore dito sa ating bansa and it is actually not true po. Ang pasma is actually could be attributed to muscle spasm, which is a medical term po ng involuntary and forceful na contractions of the muscles. Hindi naman pala pasma, kundi muscle spasm. Kadalasang sanhi raw ng muscle spasm o lamig sa ating mga katawan, dehydration, electrolytes imbalance, at mga overuse o over-fatigue na muscle. Doc, para sa ating mga kapuso na laging pagod o galing sa init, maigi bang maligo agad? Wala naman po talagang bawal po with regards kung galing po tayo sa labas. And I would personally suggest that the patient po or that person po mag-rest po muna before tayo maligo. Right after going back from work po or yung galing po sa initan. Generally po, according to studies, wala naman po talagang complications na makukuha kapag po naligo tayo, kapag nanggaling tayo sa work. Papaano naman daw yung mga takot maligo kapag may buwan ng dalaw? Totoo bang mababaliw daw? Hindi po yan totoo. Actually, mas maganda nga po na naliligo ang babae kapag po may regla dahil po for hygiene. So, makakaiwas po tayo sa mga further infections kapag po naligo tayo. As well as, meron din pong studies na nagsasuggest na yung warm na water po na panligo natin, it could actually cause some relaxation po sa ating abdominal muscles. So, ma-relieve po yung abdominal cramps and dysmenorrhea. Para naman sa mga nagbabad sa computer at nagbabasa ng libro, lalabo nga ba ang paningin kapag naghilamos? Hindi naman po siya totoo. However, I would suggest also na yung patient po, mag-rest din po siya right after doing or giving stress po sa eyes.
Yung mga paglalabo po ng mata, usually meron po talagang medical conditions that usually cause that. And hindi po kasama doon yung pagligo po or pagbasa ng mukha right after magbasa po. Payo ni Doc, huwag basta maniniwala. Ang mahalaga, ikonsulta sa espesyalista. Kung meron naman po tayo mga naranasan po mga simptomas na ating ina-attribute dun sa mga nabanggit po kanina, mas maganda po na magpakonsulta na lang tayo sa ating mga doktor upang mabigyan po tayo ng karampatang lunas and ma-advisean din po tayo. Kanya-kanya mang paniniwala, ang mahalaga, makinig sa mga eksperto. Kahit sa simpleng pang-araw-araw na pagligo. Samantala, nakaisang oras na naman tayo mga kapuso, di ba? Ang saya ho ng ating kwentuhan this Saturday morning. Pero till next Saturday, syempre magkikita pa rin po tayo, 6 to 7 a.m. dito po sa inyong Kapuso Network. Ako po si Connie Season, ang inyong kaagapay sa kalusugan, nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman si Dr. Q, ang inyong obstetrician gynecologist. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan, ang laging number 1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD. Kaya dapat itong pangalabyan, aking tandaan, lahin ng kalusugan. Pinoy sa ating katawan, kaya dapat itong pangalabyan. Ilang taon din naman akong natigil sa aking trabaho dahil nga sa pandemya. Pero ngayon, back to normal na ang aking mga racket, kaya naman kailangan samantalahin. Pero ngayon, 60 na ako, madalas sumasakit ang aking balakang dahil sa kabubuhat ng kamera at iba pang equipment. Dahil dito, hindi ako makapagtrabaho ng maayos at madalas tinitiis ko na lang ang sakit dahil takot akong uminom ng gamot. Hip arthritis is a cartilage damage in the hip joint. It's a common condition that can be painful and worsen over time, affecting your mobility and quality of life. There are factors that cause hip arthritis, and this could be age, weight, and gender. Typically, osteoarthritis in the hip affects people over the age of 60, and people who are obese or overweight are more likely to develop osteoarthritis in the hip due to the extra weight on the hip joints. Hip osteoarthritis affects women more commonly than men. Para maibsan ang pananakit, maaari kayong bigyan ng gamot gaya ng naproxen. At sa tamang pag-inom nito, magdudulot ito ng mabilis na ginhawa mula sa sakit in as fast as 15 minutes at long-lasting na lunas na up to 12 hours. May pag-aaral din na ang gamot gaya ng naproxen ay may mababang risk sa puso. Gayunpaman, mabuting dumulog sa doktor upang maging panatag sa pag-inom ng tamang gamot. Dahil sa Planax, panatag ako. Nawala na ang sakit ng osteoarthritis ko, kaya naman tuloy-tuloy ang racket at kita. Pag may pangamba sa pain medicine, don't worry. Maging panatag. Mag-Planax.